Sa patuloy na paglago ng ating mundo, ay kasabay nito ang pagdevelop ng ating teknolohiya. Isa na nga sa mga ito ang AI o Artificial Intelligence. Ano nga ba ang layunin at yampanin nito sa ating bilang mamamahayag at paano ito ginagamit sa loob ng ating newsroom? Bago ang lahat, atin munang alamin kung ano nga ba ang kahulugan ng Artificial Intelligence. Tara, halina't alamin natin. Ang artificial intelligence o mas kilala bilang AI ay isang stimulation of human intelligence process through machine. Ito ay may kakayahang gumawa ng mga task sa tulong ng computer control robot o digital robot. Ito din ay may taglay na kagaya ng pag-iisip ng tao, kagaya ng pagreresolba ng mga problema at decision making. Ngunit dahil ang AI ay isa lamang artificial, limitado lamang ang mga kilos nito. May mga kayang gawin ng tao na siya namang hindi kayang gawin ng isang AI. Alam kong batid mo na kung ano ang artificial intelligence, kaya ngayon, pag-aaralan natin kung ano nga ba ang factors ni AI sa ating bilang mamamahayag at ang paggamit nito sa loob ng ating newsroom. Automated content generation. Pinakauna at batid kong pamilyar sa inyong lahat ay ang automated content generation. Sa tulong ng AI, nakakabuo ito ng mga articles, summaries at reports na siyang nakabase sa data inputs. Ito ay particular na ginagamit sa data-driven tasks katulad na lamang ng financial earning reports o di kaya sa mga sports scores. Halimbawa na lamang nito ay ang software ng GrideSonic, kung saan maaari ito makabuo ng mga article summary. Hindi lamang nito napapadali ang paglalatag ng nilalaman ng article. Ito rin ay nakakatulong masugpo ang writer's block. Number 2, fact-checking and verification. Bilang isang mamamahayag, importante syempre ang pagsulat ng balitang may credible na source. Isa sa pinaka-iniiwasan ng mga mamamahayag ang pagpapakalat ng fake news at misinformation. Kung kaya't, kailangan siguraduhin na credible at totoo ang ating mga source. Sa tulong ng AI, mas napapadali nito ang pagbe-verify ng mga kredibilidad ng mga balita, sources at larawan. Ilan sa mga halimbawa ng AI tools na nakakatulong sa pag-fact-checking ay Longshot AI, Fabula at CrowdTangle. Speech-to-text and transcription. Isa sa mga paraan ng pagkalat ng impormasyon ng mga manunulat ay ang pag-i-interview. Ang AI ay hindi lamang limitado sa pag-i-input ng data on hand, kundi maaari ring itong gumamit at mag-convert ng mismong boses at salita. Sa speech-to-text and transcription, ginagamit ang AI upang mas mapadali ang pagtatranscribe ng mga nakalap na impormasyon mula sa mga interview, podcast o di kaya sa mga conference. Isa sa mga pinakakilalang speech-to-text AI tool ay ang Otter.ai na kadalasan din ginagamit ng mga journalist. Social media monitoring. Pagdating sa pamamahayag, mahalaga na ang bawat isa sa atin ay informed at well-aware sa mga nangyayari. Kaya, ang isa sa mga factor ng good use of AI in journalism ay ang social media monitoring. Sa tulong nito ay natatrack o nalalaman kung hanggang saan o kung gaano kalayo ang nare-reach up ng isang article o ng isang balita. Through keywords, hashtag, and mentions relevant of the topic or content ng isang article o ng isang balita. Nakakatulong ito sa audience for them to stay informed. At ang isa sa halimbawa ng isang social media monitoring ay ang application na X, kung saan nalalaman nito kung sino at ano ang trending sa specific na place sa tulong ng hashtag, keywords, at mentions. Copyright and plagiarism detection. Ito ay kung saan ini-scan ni AI ang content ng inyong ginawang article o news, kung ito ba ay accurate at authentic o kung ito ba ay kopya lamang o kuha lamang sa isang site o sa gawa ng iba. Kapag ang ginawang content ay na-detect ni AI na copyrighted, ito ay magpo-provide ng source of information o resources.
Isang halimbawa ng application ay ang Grammarly. Ito ay nagkakalkula ng originality o nagche-check kung meron bang duplicate ang inyong ginawang content. Panghuli ay ang automated customer service and chatbots. Batid kong karamihan sa atin ay nakaka-experience ng pakikipagkonversa through text or speech-to-text sa tuwing tayo ay mamimili ng produkto online. At kung may gusto man tayong tanungin tungkol sa produkto ay iisa lamang ang sagot na nakukuha natin. Iyan ay isa sa control o handle ng AI. Pagdating naman sa journalism practices, ang AI-powered chatbots ang nakakatulong sa atin upang bigyan tayo ng ideya sa dokumento o contents na ating gagawin. Isa sa mga halimbawa ng AI-powered chatbots ay ang software na ChatGPT. Tinutulungan tayo nito upang maintindihan ang mga gawa natin and to give us the best and detailed response sa prompt na hingin natin dito. Conclusion: AI is here and will remain, so far as long as technology is driven and developing. Ang paglaganap ng artipisyal na inobasyon na ito at ang tuluyang pagbilang nito sa ating pang-araw-araw na buhay ay hindi na mapipigilan. Sa tuluyang paglawak ng teknolohiya, atin ang asahan na sa mga susunod na panahon, ang bawat aspekto ng ating pamumuhay ay mas magiging data-driven at algorithmically powered, kung saan dito mas mananaig ang artificial intelligence na siya na manghuhubog sa ating lipunan. Kabilang rin sa pagbabagong ito ang pag-usbong ng artificial intelligence sa pamamahayag. Kailan lamang ay nag-ingay sa social media ang tinatawag na AI sportcaster na siyang nagdala ng pangamba sa mga kapwa Pilipino at kapwa mamamahayag. Tunay naman talagang kaugnay ng pagbabago at inobasyon ang pagkabahala at takot. Subalit, hindi dapat ito ang manaig, lalo na sa katulad nating mamamahayag, pagkos nararapat na itatak sa isipan na ang AI ay isa lamang tool na mas lalong makapagpapaunlad at makapagpapabilis ng pamamahayag at hindi tumatayong replacement sa mga tunay na mga journalist. Ang AI kailanman ay hindi papalit sa mga mamamahayag na may integridad at paninindigan.